Pakusapan natin isa-isa. Sea cucumber, taho, Mga sardines, oyster, yes, squid, pusit. Napakasarap. Isa sa pinakamaganda na hinahanap ko. Yung crab, maganda siya. Yung white meat niya, mataas ang protina. Ang problema lang nga, di ba yung paborito nating kuripula? Hindi siya taba. Liver siya, saka pancreas. Laman loob siya, pero maraming toxins, hinay-hinay lang. Pero in general, yung seafood, mataas ang nutrition niya. Tapos, ang pinaka-importante, omega-3. Madami silang omega-3. Pero, syempre, yung bad side. Paano kung galing sa isang lugar? Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang bagong episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang masarap na topic. Maybe not for everyone, pero feeling ko karamihan sa ating mga Pilipino mahilig dito. At yan ang mga lamang dagat o sa English, seafood. Maganda nga ba yan sa'yo? Masama ba yan sa'yo? Masarap pa siya sa'yo? Hindi ka mahilig sa seafood? Gusto mo yung may mga paa lagi ang kinakain mo? Pag-uusapan natin lahat yan, yung mga pros and cons nila, and syempre, to help us understand yung impact ng seafood sa ating health, hindi lang sa panlasa, is our Medical Director, Dr. Anthony So. alam niyo ba na habang tumatanda tayo, mas importante ang palakasin natin ang ating resistensya araw-araw. Kaya nandito kami, nagre-recommend ng vitamin C, zinc, plus vitamin D3, all in one capsule. Mayroong itong 1,000 IU na vitamin D3 na tumutulong suportahan ang ating immune system at overall health. Dagdag pa nito ang 500 mg na non-acidic vitamin C, sodium ascorbate, na mas banayad sa tiyan kumpara sa inyong ascorbic acid na nakakasikmura, mas comfortable para sa araw-araw na pag-inom. May kasama itong 10 mg sa zinc na tumutulong sa nutritional balance at dagdag suporta para sa ating katawan laban sa pang-araw-araw na stress, panghihina at nakakatulong ito sa paggawa ng testosterone. Ang maganda dito, 3 essential nutrients na agad sa isang concentrated capsule. Mas convenient, mas simple at swak para sa busy na lifestyle. Kung naghahanap kayo ng magandang klaseng combination ng vitamin D3, zinc at vitamin C, visit us at store.medico.ph. Tandaan, ang food supplement ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang sakit. Doc, Yes, sir. straightforward lang. Yes, sir. Ano ba itong mga seafood na to at maganda ba sila sa kalusugan natin? Yes, seafoods maganda. Pero siyempre, pag-uusapan natin kung may side effect ba o hindi, pag-uusapan natin na. Alright. So, syempre, ang dagat, mas malaki yan kesa sa lupa, Yes, o sa planeta natin, di ba? Yes, coach. And by sheer area, malamang mas diverse yung forms ng life na nandyan. So siguro it would help kung pag-uusapan natin sila na ika-categorize natin sila in some groups na mga common na kinakain. And maybe we can talk about them in the light of beneficial ba sila, hindi ba, and kung bakit. Yes, coach. Oh. Pag-usapan natin yung usually kinakain natin. Pero in general, yung seafood, mataas ang nutrition niya. In general, fish, shellfish, salmon, clams, shrimps, mataas ang protina niya. Maraming vitamins, maraming minerals, lalo na yung B12, selenium, zinc. Tapos, example, yung 3 grams ng clams, Talaba. talaba, nabibigay siya ng 3,500 percentage, 3,500 percentage ng B12 ng daily value. So kung ano may sakit ka sa mga carpal tunnel syndrome, sciatica, maganda yung clams or yung mga B12. Tapos may selenium siya, 99% ng daily value natin. Tapos may zinc, yung panglalaki, testosterone, di ba? 21% yun. May iron yun, 30% na hindi ka kakain ng yung tablet of tablet. Ito, 3 ounce lang siya. Tapos yung pagka finilay mo, kalahating fillet ng yung one-caught salmon, mga 154 grams yun, 196% ng daily value ng vitamin B12, 131% ng selenium, 85% ng vitamin B6, 21% ng potassium, and so on. Tapos ang pinaka-importante, omega-3.
Madami silang omega-3. Napakaganda ng anti-inflammatory niyan. Maganda yan sa utak natin, maganda sa puso natin, maganda sa joints natin, lalo na yung mga EPA tsaka DHA, ang taas-taas, no? And pag sinabi ni Doc na wild-caught salmon, yan po, as the name suggests, yung mga salmon na nahuli sa dagat nang namumuhay sila doon, di ba, Doc? Yes, coach. Sasabihin nyo, bakit? Ano bang meron bang salmon na hindi nabubuhay sa dagat? Technically, nasa dagat sila pero fini-fish pen sila kung minsan na kinokordon, parang nakanet yung isang section ng coastline kung saan sila inalagaan. Ang nakakasama kasi doon sila tinitreat ng kung ano-anong gamot, pati ng pinapakain nung process, hindi yung wild. So, yun ang sinasabi ni Doc. Ang qualifier dyan, wild-caught salmon. Yung meron talagang nagbarko, lumayo, nilambat sila. Yes, coach. Yes, coach. Hindi yung hinarvest lang. So, definitely, kapag kailangan mo ng omega fish oil, omega-3, kaya nga fish. Kasi napakataas ng omega-3 nila, maganda sa puso. Ang daming studies na nagpapatunay na bumababa ang heart disease, kumagandang cognitive function natin. Ngayon, pag-usapan natin isa-isa. Sea cucumber. Kung kumakain kayo yung sea cucumber, no? Bakit ko sinimulan yon? Kasi mataas ang collagen niya at anti-inflammatory siya. So, pag mataas ang collagen at anti-inflammatory, yung mga masakit ng kaso-kasuan, joint pains, tapos yung flexibility dahil sa collagen, napakaganda, no? Tapos meron siyang triterpene na glycosides na nagpapababa ng inflammation, yung mga arthritis, maganda. Pati pati gout din, nakakaganda rin. Tapos yung chondroitin sulfate niya, naku, natural kasi siya, kinakain, na-absorb kagad, napakaganda sa joints din. Yung itong sea cucumber, para sa joints, para sa mukha, yung wrinkles natin dahil sa taas ng collagen nila. Kung hindi nila masyadong gusto, di ba, Doc, na syempre, alam naman natin, ang collagen supplements maganda. Yes. Pero, maganda rin ang presyo. Hindi sila mura, di ba? Yes, coach. Tapos yung cucumber, napakaganda. Healthy pa. Ngayon, paborito natin, taho. Napakasarap. Akala ko ng lutong masarap dyan, Doc. Yes, coach. Yes, coach. Akala ko dati, bottom feeder sila. Hindi pala siya bottom feeder. Filter feeders. Ibig sabihin, finifilter nila yung mga water para lahat ng pagkain papasok sa lalabas nila yon. Tama. Nag-filter sila. Tumadaan sa kanila yung tubig at sinasala ng Kaya maganda, oo. Mataas din ang omega-3 nila. Tapos, anti-inflammatory rin siya. Mataas din yung zinc, selenium, iron, iodine para sa thyroid, di ba? Sarap. Akala ko, dati pag kumakain ako, siyempre, madumi yata ito Yung, di ba yung may bilog siya na madumi? Yung medyo maitim. Medyo maitim, Doc. Oo. Masarap naman yun, pero ayoko, tatagali ko yun. Ang pala, yung hindi naman kala ko dumi. Hindi. Ang pala, yung mga plankton na kinukuha, yun, nare-reserve na kinakain yun. May plankton, yan. Hindi naman ganyan kadumi. Medyo okay naman, pwedeng kainin yun. Okay? Pero, syempre, yung bad side. Paano kung yung tahong galing sa isang lugar na madumi? Red tide. Eksakto. Red tide. So, yung red tide, meron siyang yung paralytic shellfish poisoning, di ba? Yun. So, yun, pangit yun. Diba? Yung may mga blackbone na kinakain niya na may toxin. Pag kinain natin, papupunta sa atin toxin. Tapos, yung pang madudumi, yung E. coli, di ba? Yung mga dumi natin, dumi ng tao, di ba? Filter din. Kakainin natin. Yun ang ayaw natin. So, pag maganda ang lugar na kinunan, maganda. Pero pag pangit ang lugar na kiluha or sinasabi mo farming, tapos maraming pagkain na pinapakain na commercially feed, tapos madumi yung lugar, hindi ko nakakain. Okay. Then, oyster. Karotin. Sarap yan. Oo, oyster, yes. Oyster din, filter feeders din pala sila. Nag-filter sila. So, gano'ng kataas yung ganyan? Dalawang medium oyster, 100% zinc na nakukuha natin. Yung zinc, siyempre, yung immune system natin, yung wound healing, tapos yung testosterone, yung panglalaki, yun, tataas ang testosterone. Pag tumaas, siyempre, yun, yung libido natin, tapos yung sa muscle building, kasama sa testosterone. Pati yung brain clarity. Then yung oyster, mataas ang B12. Pero nakakatuwa, mataas din yung selenium niya.
Ano para sa yung selenium? Kasi, di ba yung oyster, pag yung lugar may mercury, kinukuha rin yung mercury. Ang selenium, sinisira niya yung mercury. So, kinokontrol niya para pagkain natin, yung kinain natin mercury, kinain natin yung selenium, sisirain yung mercury. Ganda, kaya maganda yung oyster. Pero, pag nasa ibang lugar siya na pangit, hindi ko pwede kainin. Tapos, mataas ang copper niya. Yung copper, napaganda sa collagen, maganda sa red blood cell, maganda sa bone. Para, yun, mas mababa ang chance ng fracture natin. Ganon kaganda ang oyster, pero depende sa lugar. Ngayon, yung lugar, dear bit, may malinis ba na lugar? Or may sea ba na ocean na hindi contaminated? Yun ang tanong. Sa Pilipinas, meron pa naman siguro, pero yeah, pakonti ng pakonti. Yes. So, kaya nga, sa akin, pagkakain kayo ng tahong tsaka ng oyster in moderation. Ito, granted, masustansya ho itong mga to. And as long as sa malinis na lugar kinuha, healthy po sa atin. Yes. As long as in moderation. Yes. Marami pong kababayan tayo may concerns din na mataas ba sa cholesterol itong mga to. Okay, tama. Lalo na yung mga shrimp, yung crabs, napakataas sa cholesterol. May ibang doktor na sabihin, ay, huwag ka na kumain kasi mataas sa cholesterol. Pero studies have shown right now, lately, yung kinakain natin cholesterol, mas hindi nag-affect sa taas na cholesterol natin. Pero sa akin, syempre kung mataas sa cholesterol mo, edi hihinay na rin ako. Hindi, tataas pa rin, pero hindi ganyan kalaking talon daw eh. Pero iingat din mo. So, mas mabuti na, kung gusto mo ng cholesterol, dyan mo na kunin, wag sa processed food. That works. Yes. Di ba? Tumpak, mas maganda talaga yung kaysa sa processed food. Ang layo na diferensya. Tama, Doris. Then, ito yung isa sa pinakamaganda na hinahanap ko. Sea moss. Simos. Oo, So, parang damo ho? damo. Sagam nila yung pinakamaganda. Yan ang hinahanap ko dati pa. Kaso lang, yung mga parang bilog-bilog na grapes na bilog-bilog na kulay green. Napaka-healthy nun. Sea moss. 90 trace minerals, magnesium, potassium, sulfur, selenium, iron. Maganda sa ating katawan. Tapos, plant-based pa siya na collagen. Tapos, meron siyang vitamin C, sulfur, amino acid proline na nagpapaganda ng katawan natin. Then, pag kinain mo, maganda yan sa joints. May isang tao nga sa kakain ng CMOS na yan eh. Diretso na yun, luluhod siya. Papakita niya, matibay yung tuhod niya. Talagang luluhod lang siya. Tapos, mataas din yung mucilage na mataas ang fiber content niya kasi gulay siya, di ba? Mataas ang fiber content niya, napaganda sa inflammation sa tiyan natin. Tapos, yung leaky gut, napapaganda niya. Then, yung constipation, napapaganda. Acid reflux, napapaganda. Maganda siya sa thyroid because of the iodine content. Heart problem, nakakaganda. Skin, napakaganda. Lungs, better breathing. Tapos, nakakabawas ng virus at inflammation. Super pala to, Doc. Yes, CMOS. Meron ba yan sa Pilipinas? Meron. Napaka-healthy na yung suka lang, kinakain na lang nila rom. Yun, napaka-healthy yun. CMOS. Squid, pusit. Mapaba ang fat content, pero mataas ang cholesterol content. Tapos, pataas ang protina niya. So, maganda rin siya. So, yung 3 ounce lang niya, meron siyang 198 milligrams of cholesterol. Kaya kasi sabi mo nga, yung 3 ounce pa lang, 65% na. So, pag ginawa mong 6 ounce, wala na. Lahat ng cholesterol content ng araw mo, tapos na. Kompleto na. So, kaya pagka medyo matanda ka na, hindi mo kayang i-garon yung mga cholesterol at mga barado-barado ka sa puso, hinahinay lang. Pero, may studies daw nagsasabi na hindi ganyan kataas ang pagtaas. Pero, syempre, ingat na lang para sigurado. Sarap pa naman sa inuman ng calamares. Tapos may alak pa, yun. Kasama. Pag ininom mo, mataas ang puring ng squid na to, nagtataas ang uric acid. So, just alak pa, nagtataas ang uric acid. Tako, yun, ayaw natin para sa manginginom. Magkakaroon ng gouty arthritis. Then, pag-usapan natin, yung crab. Yung crab, maganda siya. Yung white meat niya, mataas ang protina. Napakaganda. Ang problema lang nga, di ba yung paborito nating yung kulay pula, yung taba ng talangka, di ba? Hindi pala siya taba. Ano yun, Doc? Liver siya, tsaka pancreas. Laman loob niya. Siya yung taga-filter. Bottom feeder siya, bottom. Kumakain siya ng mga patay, di ba? Mga patay na gano'n. So, doon sinasala. Kaya kung sa baba ka, lahat ng dumi na doon, yung mga mercury, yung mga lead, yung mga heavy metals. So, doon napupunta.
Yan ang kinakain natin. Yun ang ayaw natin. Eh dito pa naman sa Pampanga, delicacy yan yung nakagarapon. Yeah. Punong-puno ng taba ni parang pa. Sarap, no? Patay. Oo, isang kain mo lang, buong kanin, ganun karami, sarap, no? Pero yun, ngayon, yung nalaman ko, medyo iiwas-iwas na ako. Hindi siya taba, kung hindi, laman loob siya, pero maraming toxins. Kaya na, sa mga FDA ng Amerika, sinasabi nila, uy, hinay-hinay lang. So yung puting crab meat, okay lang. Maganda po. Yung hinay-hinay tayo, yung kung tawagin ay taba ng talangka. Pero ang Yes. totoo, liver at pancreas niya yun. Yes. Then, kasama rin yun sa mga lobster, ganun din. Bisa sabihin, kulay green siya, may kulay green, yun yun. Kasama lahat sila. Mahal pa naman ang lobster do. Yes, coach. Yes, coach. Then, pero pag-usapan natin yung imitation crab, yung surimi, yung kulay pula na stick lang, crab stick ang tawag natin. Ayun, wag natin kukunin yan. Bakit? Kasi di mga isda, scraps, lasang isda fish crab siya. Pero ang dami sugar, salt, at artificial colorings. Parang mas mataas pa yung sugar niya kaysa sa white bread. Tataas ang sugar mo, tataas ang insulin spikes mo. Dinesign siya, parang borderline manufactured na no? Yes. Pero may crab content pa talaga to. Wala. Scraps lang. Scraps lang ng fish. Tapos, tinawag lang na crab stick. Kasi lasang crab Loko-loko yung nakaisip niya na, Doc. Pero, mabenta. Oh, mabenta. Oo, rin naman highly na po. Pero alam mo, Akala mo talaga, may crab naman yun. Sa lokohan pala yun. then, punta tayo sa scallops. Ang scallops, maganda rin, kaso lang, filter feeders din sila. Nafi-filter din yung scallops. Napakasarap. Sabi ko, puting, tingnan mo, puting-puti lang, di ba? Pero mataas sila sa cadmium. Kaya nga, tumatama sa kidney, tumatama siya sa buong katawan natin, yung heavy metal to. Iiwas na talaga ako sa scallops. Yung cadmium na yan, di ba, Doc, maririnig mo lagi sa baterya. Yung Nickel cadmium Yes. na battery. Yes. So, yun din yun. Almost the same, yes. Then, Cut pala yun. yes. Yung shrimp naman, mataas sa cholesterol ulit, pero yun nga, depende na sa inyo kung maniniwala kayo na, uy, konti lang naman tiyataas ng cholesterol. Tapos, di ba ang shrimp, meron siyang tropomyosin na nakaka-allergies sa atin. Sa akin, iniiwasan pa itong shrimp. Bakit? Dahil may allergy tayo. Bakit nagkaka-allergy? Di siyempre nagkakaroon ng problema sa immune system. So, desenyo na huwag natin kainin yan. Kasi pag kumain tayo, mag-allergy, huwag natin kainin yan. Yeah? So, yun. Tapos, nagkakaroon ng gut inflammation, nag-worsen ng leaky gut, nag-worsen ng irritable bowel syndrome. Tapos yung, akala ko dati, mataas sa glucosamine yung balat niya. Pwede mo kainin, di ba? Balat niya. Pero ang problema, kitin pa lang tao to na hindi nadadigest at nagkukos ng inflammation sa ating tende. Yun yung part nung exoskeleton nila yung kitin na yun. Yes. Pangit din pala yun. So, kala natin, uy, pag kinain mo, dadami yung glucosamate or dadami yung collagen mo sa joints. Hindi pa na. Then, na kayo. Sa sobrang daming nag-order nun, nagkakaroon ng farm-raised. So, maraming antibiotics. So, pangit din sa ating gut microbiome. Which, ngayon, patigil-tigil na lang. Ang shrimp kasi, Doc, pag finarm talagang bubudburan nila talaga ng gamot tsaka manufactured feeds para lumaki. Yun ang goal ng farmer eh. Yes. Kaya nga, medyo iwas-iwas na. Ngayon, paano yung mga malalaking isda? Mga sharks, tuna, swordfish, Salmon. king mackerel, lahat mga yan. Basta yung mga malalaking isda, may isda nga umabot ng 100 years old, 150 years old, yun mga yun, iwas tayo. Dahil doon kasi yung mga mercury content doon pumapasok at doon na i-store. Hindi na lalabas. So dahil doon, pag pinatay natin, kakain natin, yan na papasok sa ating 100 years old yung kinain natin. 100 years of mercury content na papasok sa ating katawan. At mahirap natin ipalabas. Yung mercury bang napunta sa katawan nila, Doc, naturally occurring yan or dahil din sa kagagawan ng tao na pinulute natin yung dagat? Tama, environment. That's sa tao yun. Kaya bumabalik sa tao. Kumbaga, yung basurang tinapon mo, babalik sa Yes. Akala mo, nakalamangan na, hindi. Babalik sa'yo. Kaya nga, Pero totoo rin ba, Doc, na kunyari yan si tuna at saka ang salmon, di ba? Reputed sila na maganda for the heart. yes. Pero ngayon, pagka may malaking tuna at may malaking maliit na tuna,
Ay, balik na tuna kukunin ko. Kasi mas palit na tuna, mas mababa ang mercury content. Oo nga naman, Doc. So, yung mga super laki, huwag kang sasali doon. Yes. Sa maliit-liit. Yes. Kaya, so, yung nasasabi mong salmon, yung mas maliit, di ba? Trout, yung catfish, yun, mga herrings. Lalo yung mga sardines. Napakaganda, no? Sobrang ganda. May study nga na collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google. Maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. Kumakain ng araw-araw na sardines, tumaas ang EPA, tumaas ang omega-3 niya, bumaba ang bad cholesterol, tumaas ang good cholesterol sa sobrang ganda ng sardinas. Konting paglilinaw lang. Pag sinabi ni Doc na sardines, he refers to the fish species. Meron talagang klase ng isda na sardine ang tawag sa kanila. Ngayon, dito sa Pilipinas, over time, dahil yan yung mga unang nilagay sa lata, kahit anong nilagay sa lata na isda, para sa atin, halos sardinas ang tawag natin. Medyo nagiging synonymous, pero dagdag kaalaman lang, meron talagang isda na sardine. And syempre, between canned and na-process syempre, and yung nahuli sa wild, better pa rin yung nahuli sa wild. Pero meron din kasi minsan na magandang epekto yung mga kahit na nakan na, which we will discuss in a bit. Tama, Coach. Yung sardines na wild caught, napaka-healthy. Napakaganda. Ngayon, yung nabanggit mo nga, Coach, yung sa lata. Una-una akala ko, paglata, pangit na. Pero maganda rin pala eh. Studies have shown, kahit nasa lata, binukas mo, meron pala na yung preservative nila, olive oil. Olive oil. So pagkakain mo, wag mo nang lutuin. Diretso na. Diretso na, kainin mo na. Yung binanggit ko nga, 1 month siyang araw-araw kumakain ng sardinas. Nasa lata pa. Siyempre, mas gusto po, wild caught. Pero pagka nasa sa lata pa, very healthy pa rin. Pero ang sabi nga niya na sana yung repeatable na gumagawa ng lata. Kasi di pa medyo hindi ganyan kaganda yung processing. So, yung magandang pagkagawa, healthy pa rin. Pero syempre, hindi rin ako araw-araw sa process din. Syempre, gusto ko rin fresh, as you have said. And yung mga manufacturer, yung iba, ang claim nila, lamang sila kasi yung processing and canning facility nila nasa tabing dagat na mismo. So, pagkahuli, ilalata agad nila. Baka mas okay yung mga ganun. Exactly. Maganda rin yun. So, ayun po. Kung meron mga naguguluhan sa inyo, kung okay bang seafood, hindi okay ang seafood, kasi magulo eh. Tandaan natin, patuloy at ongoing evolving ang science tsaka research tungkol sa nutrition. Hindi tumitigil yan. Yung mga akala nating okay kahapon, minsan may studying lalabas na hindi pala sila okay, and vice versa. Minsan yung parang hindi okay, na may notion tayo kahit anong dilata, hindi okay. Minsan may lalabas na study na okay rin pala sila. So, huwag niyong i-take as gospel truth, kumbaga lahat itong mga sinasabi, ito ay base lang sa latest na mga research na inaantabayanan ng mga physician katulad ni Dr. Antoniso. So, ayun, take it in moderation. Sabi nga ni Doc lagi, anumang sobra ay masama. Kahit yan pa ang pinaka-healthy pagkain sa mundo. Kung inaraw-araw mo, di ba, Doc, hindi rin makakabuti sa inyo. So, ayun po, kailangan paniwalaan nyo yung naaayon sa best judgment nyo. And syempre, mas maganda pa rin kung galing sa mga health professionals gaya ni Dr. Antoniso. So, Doc, any final words of advice regarding seafood? Pero kung araw-araw kang kumakain ng isda,
napakaganda. Huwag lang iprito. Lang iprito. Tanda mo, kahit na olive oil, pirito mo yun, pataas ang hydrocarbon content niya, nakaka-cancer sa lungs, prostate, pangit. So, steam na lang ninyo. Pati smoke pala, hindi rin ganyan kaganda. Okay. So, gawin mo na lang steam or isabaw ninyo. Ang isda, napakaganda. Grilled do. Yung grilled, pwede, wag lang daw magkakaroon ng yung itim, yung charcoal, di ba? Patanggalin mo kasi kung di, cancerous. Carcinogen yung mga chart na yan eh. Okay. So yun, dami nating natutunan. Yung mga iba medyo bumo-borderline yung mga tipong shellfish, crustaceans, gaya ng mga alimango, talangka. Yan, may good, may bad eh. So kayo na ang magdesisyon kasi nasa sa health din yun naman yan eh. Kasi kung medyo pangit na yung health mo, diabetic ka na, marami ka ng sakit-sakit, baka medyo iwas ka ng konti sa iba sa mga na-discuss ni Doc. Pero kung nasa magandang health ka pa naman, tapos in moderation and with good preparation mo kakainin itong mga to, wala naman sigurong magiging long-term na problem sa'yo. Anyway, kayo po, anong sa tingin nyo? I-comment nyo na lang, sabihin nyo sa amin yung experiences nyo and kung anong naging impact sa kalusugan nyo, kung mahilig kayo sa seafood, and happy kami na sumagot ng kahit anong tanong as long as relevant sa topic. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our partner in health, Dr. Anthony So. Kami magpapaalam muna, nagsasabing stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye!